Ngayong gabi po, ngayong gabi, paliwanag ko lang sa inyo. Nung nakaraang linggo po, pinakilala namin sa inyo yung anak nung dalawang namuno ng Hunters ROTC Guerrilla Unit. At nakita nyo naman, kahit hindi na kumpleto masyado yung kanilang kwento, napakaganda nung role na ginampanan nung kanilang ama, si Colonel De Ocampo at si Colonel Adiboso. Si Colonel Adiboso yung overall commander ng Hunters ROTC Guerrilla Unit. At isa sa mga pinuno doon si Colonel De Ocampo. Ngayon, isang pinuno din ng Hunters ROTC, anak ng isang pinuno Isa ng sa Hunters Major Unit Commander. ang ipapakilala namin sa inyo. Pero paliwanag ko lang muna po sa inyo bakit namin ito ginagawa. Ginagawa po namin ito kaya namin sila pinapakilala sa inyo para tayong lahat magunita natin ang kanilang kabayanihan at mabigyang pugay yung kanilang mga ginawa para sa ating bayan at matamasa natin ngayon. They contributed a lot to our freedom that we enjoy today. At walang hinahangad na kapalit kung hindi maidepensya at makuha ang kalayaan ng ating bansa. Okay. And number 2, to stress to our leaders na yung mga batang ito, nagawa nila yung ginawa nila, nagampanan nila yung kanilang ginampanan nung panahon ng giyera sapagkat sila'y hinubog ng Commonwealth Act No. 1. They were given military training starting from age 10 continuously until they reached the age of 18. Fortunately, nung mga unang batches, nung mga natapos na nitong training na ito, and sinakop tayo ng mga Hapon, and they were able to put in use, in good use, yung lahat ng natutunan nila sa kanilang training. Panahon. Dun sa panahon na yon. Kaya sabi nila kung balik natin yung ROTC, ibalik natin yung ROTC program nung pre-war. Okay. Wala pong iba, papakilala ko na po sa inyo ang aming bisita ngayon para madinig nyo na sa kanya mismo ang exploits ng kanyang father. Yung father po niya ang pinaka-head ng intelligence coordination sa Metro Manila to protect Laguna and Metro Manila. No? So, wala pong iba, si Mr. Ret Dasa, son of Hunters ROTC Guerrilla, Lieutenant Colonel Juan C. Dasa, Commander of the Free Areas. Magandang gabi po, Mr. Ret Dasa. Magandang gabi, General Garcia, General Salazar, General Calon. Pleasure to be here, recalling yung mga events na yun, kasi sabi nga nila, alam mo, yung mga hunters ngayon, naubos na lahat yan eh. So, para na yung katipunan, pumasok na sila sa kasaysayan. Oo nga. Pero yung kasaysayan na yan na iniwanan nila ay isang magandang halimbawa sa mga bagong henerasyon ngayon. Lalo na nasa sitwasyon tayo na kailangan lahat ng Pilipino magdesisyon, ano bang gagawin natin sa problema na ating hinaharap ngayon. Kaya yung Hunters ROTC, nare-remind tayo sa kadakilaan at kabayanihan na ginawa nila para sa ating inang bayan. Oo, isang ano yan, kasi tuwing natatanong ko sila nung yung mga matatanda ng hunters, bakit nga ba kayo lumaban, babata? One of the isa sa pinaka-consistent na sagot diyan, inspired sila ng Katipunan. Okay. Inspired talaga sila ng Katipunan. Yung idea na magkaroon ng sariling bansa ang Pilipinas. At that time, malinaw na may usapan na 1946, bibigyan na tayo ng independence ng US. Kaya malinaw sa kanila na pagdating ng Hapon, nakakagulo kayo eh. Kami lalayahan na kami. Bakit biglang nandito ngayon itong Hapon sinasabi? Kung ano-ano, di ba? Isang isang malalim na na sentimento ng mga tao na lumaban. At hindi naman lahat pare-pareho ganoon no. Sabi nga nila, kung sa isang bayan noon, isang maliit na town sa Southern Tagalog, malaki na yung 10 o 20 ang nagguerrilla sa buong town na yon. Sa buong town. Oo. May mga towns na walang nagguerrilla. May tanong sa iyo si General Calonzo. Maitanong ko lang, bago tayo magtuloy-tuloy sa ating usapan, saan ba siya nagkaroon ng ROTC training bago napasama dyan sa
Hunters ROTC guerrillas na yan? Maraming eskwelahang pinasok ang father ko, no? Pero ang huli niyang eskwelahan, alam ko, yung Philippine Law School. Doon sa Kaaral mag-law yan eh. Nang inabutan siya ng gera. doon sa nag-ROTC. Ngayon, ang ano dyan, at the time, sabi niya, kasi yung mga ROTC, magkakakilala halos lahat yan eh. Kasi halos every year may competition yan eh. We know Yan. who, parang kumbaga sa sports, di ba? Yan yung daddy mo. Ito po yung daddy niya. Pero itong picture na ito yung kailan ito kinuha? Ano na yan, 1950s na yan during the Hook campaign. Ah. Kasi nag-volunteer sila, yung nag-call up si Magsaysay ng tulong, nag-re-enter sila sa service. Ano? And siya, may specific project siyang hinawakan yung 26 BCT. Yung 26 Battalion Combat Team na naging blocking force Okay. sa Makalelon, Gumakalay. Bago yan. May tanong Ano ulit. ba siya na-incorporate sa Hunters sa ROTC guerrillas nung araw? Kinontak siya ni Colonel De Ocampo. Nananahimik siya sa Malabon kasi doon nakatira yung father niya. Kilala siya, nahanap siya doon, nag-usap sila, sige, sama ako. Nagpaalam siya sa father niya. Yung father niya is Major Eugenio Daza, no, yung lodo namin of the Balangiga, Battle of Balangiga. So sabi sa kanya na father niya, basta for the country. Very good pala. Talagang depensa ng ating bansa ang Mabuti yung father niya, yung lolo mo, yun ang sinabi. Ngayon, yung mga nanay, huwag mapainitan yung mga anak. Huwag mo ibibilad sa araw. Huwag mabibilad siya. Ganon. Basta for the country. Yun lang ang sabi sa kanya. Very good, very good. Wala nang ano. Mga Curious pagbansa lang ka ako, na lang. bakit anong kahalagahan ng Malabon nung time na yon? Bakit siya sinadya ni Colonel De Ocampo para At that hikayatin? time, may plans na kasi ang mangalap ng armas pa, no? Okay. Maraming naiwang armas kasi sa Bataan. Okay. And ang plano ng hunters noon, mag-set up ng parang recycling center sa Malabon kasi nandyan ang mga fishing boats. Okay. So, yung metalworking, yung pagre-repair ng mga propeller, yung mga makina, nandyan lahat. Up to this time. Oo. So kukunin nila yung mga naiwang armas doon sa Bataan, isi-ship sa Malabon. Sa Malabon, aayusin doon, and then sa kanila i-distribute sa ibang Ano ngayon ang role ng tatay mo doon sa... Siya ang magiging point man doon sa Malabon. Okay. Kilala niya lahat kung sino nandun eh. So, makakapag-organize siya ng support group para doon. Okay. So okay naman. Was it everything went well that Hindi nga eh. Hindi. Bakit? Anong nangyari? Naamuyan sila kaagad ng Hapon, Okay. and there was an attempt na hulihin si Colonel De Ocampo. Kasi siya na yung identified na guerrilla eh. Hindi pa yung father ko. Nung inattempt siyang hulihin, ang nangyari, nabaligtad ni De Ocampo yung sitwasyon. Sinong nag-attempt na hulihin siya? Yung mga PC. Hapon? Ha? PC. PC? Kasi integrated na ang PC noon sa Japanese sa Japanese government eh. Na-integrate ang PC. Oo. Hindi naman siguro buong PC, kundi some May yung mga nag-volunteer na magpa-integrate, pasok na sila na-integrate ngayon. sila. So, since yung iba dyan, galing din sa military service, kilala din ng mga hunters, so nagkaroon ng usapan. Magkita tayo sa isang open area, pag-usapan natin to. Sino nag-suggest ng open area? Yung PC. Yung PC. O, Akala ko si one-on-one, Colonel Colonel De Ocampo, mag-usap tayo. Okay. Nung mag-usap sila, pagdating nung araw na pagkikita, dala nung PC yung kanyang platoon. Okay. Inaaresto niya si De Ocampo. Ang hindi niya alam, si De Ocampo, dala din niya yung kanyang platoon at nakadeploy na dun sa open area. In other words, Napaligiran na sila. papaligiran sila. So kung hindi mo isusurrender sa akin yung mga baril mo, patay tayo lahat dito. So Sabi sila ang nakuhaan. sila ang nakuhaan. Okay. Anong ginawa nila dun sa mga Ang PC na yun? problema, the following day, dumating yung Hapon doon, 2,000 taga-Malabon ang pinatay Dahil sa insidente na yun? dahil sa insidente, bilang ganti. Okay. Yan yung si Colonel De Ocampo nung sinabi ng mga Hapon na sa bawat isang Hapon ang mamamatay, 10 Pilipino ang papatayin namin. Yes. Sinagot naman sila ni Colonel De Ocampo, sa bawat isang Pilipinong mamamatay, 100 Hapon ang papatayin ko.
Pinanindigan naman niya yun. Nagawa nila yon. Oh. Oh. Pero sa akin lang, hindi naman yung tungkol sa ilan kadami ang pinapatay. But the principle involved of how the youth were able to think all these things to enable to support. Kasi support system yun eh. You could not just fight without any support. And the concept of Colonel Dasa and Colonel De Ocampo of getting those firearms na kailangang ayusin from Bataan to Malabon kasi nandun yung mga metalworks and other yung pagawaan para i-sustain yung away natin. Actually, yung away kasi na inopen ng mga Hunters ROTC, sana second front sana yon. Hindi lang nila naabutan kasi sumurrender lang Bataan. Yes. Para mais sana yung Bataan, nag-open ng grupo yung Hunters RTC sa Antipolo. Nag-open ng bagong front. Yes. Bagong open front. Ang kaso nga lang, nung nag-open sila, yun din yung pag-surrender sa Bataan. Kung na-equip sana at naisip nila yung naisip ng mga batang RTC at Premier at mga volunteer na pumunta sa Antipolo, hindi sana ka-pressure ang nangyari doon sa Bataan. So itong ano mo maganda yung gusto kong madinig nila yung your father was head of the coordinating intelligence coordinating body. Oo, kasi ang nangyari dyan, nung daw sa time na kinausap lang ng Hunters directly si President Laurel, siya ang head ng puppet government eh. So, General ano ba ang Garcia, plano sir? Yo, magandang gabi. Yes, opo. Itutuloy po natin ang napaka-exciting na kwentong yan. Kwento ng kabayanihan. Sa oras na 7:26 ng gabi, magbabalik po ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran, Pilipinas, Up Pilipinas, makalipas ang ilang paalala. Up Pilipinas. Usapang pangkapayapaan. Usapang pangkaunlaran. Pilipinas. Maraming salamat, Ka Emil. Tuloy-tuloy po ang pagpanayam natin sa ating bisita ngayong gabi, si Mr. Ret Daza. Okay. May itatanong sa iyo si General Calonzo. Sir Red, bago mo isalaysay yung mga pangyayari sangayon sa kwento ng iyong papa sa kanya activity bilang isang intelligence coordinator or operator, sa palagay mo, ano bang bagay na nakabigay sa kanila ng daan upang maiplano at maisakatuparan ng kanilang mga adhikain bilang guerrillas nung panahon na yan? Alam mo kasi pag tinignan mo yung roster, yung registered roster ng Hunters, mga 20,000 lang yan. Pag tinanong ko ang father ko, ilan ba kayo talaga? Sabi, actually mahigit 100,000. Kasi yun lang yung kasya eh. At saka yan yung combat. Pero hindi magsusurvive yung combat na yan kung hindi buo yung 100,000. So ibig sabihin, yung Hunters ROTC na nagsimula sa Ilan? sa San Juan sa San Juan nag-umpisa 'di ba? Pagkatapos na-involve yung Malabon and then in other words, this is from north to south eventually, ultimately. Oo. Kasi kung sino yung mag-volunteer o taga-probinsya ako ng ganito, sige, I will organize. Kaya at the end of 45, may Hunters sa Batanes, Cagayan Valley, sa Pangasinan, Zambales, tsaka Bataan. So, ang ibig ko sabihin isang bagay, yung spirit na tumulong sa kanila upang magkaisa sa kanilang ginagawang ganyan, katulad ng sinabi mo kanina na yung disiplina, yung kanilang Nako, yung disiplina kasi serbisyo, galing talaga sa sa training nila. Ayun. Kasi yung buong strategy ng Hunters, itap yung program ng ROTC. Very good, very good. Yun ang niya, kaya ang bilis niya nakapag-organize eh. Bakit ba tinawag na Hunters ROTC? Well, actually, sa kabuuan ng gera, wala silang pangalan. Okay? Hindi sila nag-ano ng designation. Naka-underground nga eh. Pero nung recognition naalala nila, tawag sa kanila ng mga tao, mga mangangaso sa bundok. Mga hunters no? Yun na lang ang in-adapt nila. And para then, lang for designation. And then, kung graduate sila, puro sila ROTC cadets. So, kaya ginawa nilang Hunters Karamihan. ROTC. Yes. Karamihan. Karamihan. Maano ko rin, yung naikwento kasi kanina na Ret,
tungkol doon sa intelligence coordination. Yun. That it was started with Colonel Dasad, his father. So, tanungin natin yung importansya at bakit mo nasabi na yun ang naunang intelligence coordination center Intelligence or unit Coordinating Body. body. Oh, kasi alam naman natin ang intelligence, diba? Secretive yan, espionage yan. Bakit nagkaroon ng coordinating body? Kasi ang dami nang nag-ooperate, iba't ibang guerrilla unit. May pinapadalang tao sa Maynila eh. At may babanatan yan. Eh ngayon, minsan, sasabihin, espiya ka. Eh hindi, sabi ng isa, double agent namin yan eh. Paano ngayon yan? Hindi, kasi ang problema doon, naatasan si tatay mo, Oo. eliminate lahat ng makapili. Yung may bayong sa ulo, di ba? Impitay. Sa una kasi intelligence eh, information gathering. Pero nung lahat ng mga guerrilla nasa combat na sa bundok, ano ngayon gagawin mo pag na-discover kong espiya ka pala? Tatawagin ko pa ba yan? At some point, nag-cultivate na sila ng mga trigger. Binabanatan na nila mismo. Okay. At some point, by the 44, masyado nang madami yung trigger na yan. Pagka yung mga checkpoint sa Metro Manila, gusto nilang alisin muna, kaya na nila. Kaya kinukwento ka nung paano ipinadala yung armas para sa Cavite. May nangyayari kasing nadadali nila yung espiya nila, kumbaga ng ibang unit. Oo. Kaya kailangan nagkaroon ng coordination. agency. Okay. Kaya nagkakausap-usap ngayon yung guerrilla. Ang overall niyan, ang father ko as head Okay. ng Hunters. Kaya- Eventually, yung idea ng coordination sa intelligence, pumasok yan sa gobyerno eh. Kaya nga may NICA eh. Okay. Doon galing actually. Kaya 49, tinayo na yung NICA. Which is unique ah. Kung titingnan mo sa buong mundo, walang espionage agency na nagko-coordinate. Lahat yan gusto sikreto eh. So maraming guerrilla unit. So paano yung naging coordination nila doon sa mga ibang guerrilla units na? Nagkikita-kita. May mga meeting points sila. Okay, so- May meeting points sila. Tapos, pag ang isang guerrilla unit, say, galing Bicol, mag-ooperate, magpapaalam muna yan doon sa coordinating unit. Okay. Titirahin namin to. Pwede ba? Pag sinabing, hindi, balik kayo, uwi kayo. Hindi pwede, atin yan. Oo, atin yan. So at least somebody is deciding for everybody. Oo. And then it ensures safety of everybody. It ensures that the intelligence is being processed. At may nasabi ka, after the war, yung hukbalahap sa father mo. Nag-serve siya Yes. sa ano. It's also about intelligence work. Oo. Kasi yung actions niya sa 26 BCT, ano yun eh, yun ang original irregular forces ng Pilipinas. Before yung CAFGU, before CHDF, yun ang original model noon. Kasi lahat yun, ni-recruit niya, 3 days training lang lahat yun eh. Mga taga ron. Like a guerrilla unit. It was organized as if it were a guerrilla unit. Pero, ang distinction nun was that yan ay under military discipline. Kahit yan, mahahaba ang buhok. May mga sundalo siyang ganito, mga buhok eh. Pero yan, under military discipline. Yun ang perennial naging issue nila later with the AFP. Kasi ang AFP nun, kinukuha yung tinuturo ng Amerikano eh. Sabi niya, kinuha lang sa amin ng Amerikano yan eh. Ano? Yung style kasi ng Amerikano, gusto nila guluhin yung mga Vietcong. So, pabayaan mo yan, mga irregular units, magpakan dyan. Nung nag-ooperate siya as 26 BC, hindi yun pwede. It's under military discipline. Yun ang key dun sa ano niya. Kasi sabi niya, alam mo, you cannot really do special operations if your soldiers are not under military discipline. Magkakanya-kanya yan eh. Magkakanya-kanya. So hindi sila military per se, pero they have discipline. Yes. Meron silang discipline, they recognize leadership, they recognize, Ang sabi niya, ito galing sa Hunters yan, I've heard it from others. The only thing separating a soldier from a bandit is military discipline. Okay. And the hunters have discipline. Iyon ang inaano nila. Kaya nung ang Hukbalaha, for example, expanded south na to Laguna, kulang sila ng discipline eh. Nakaka-recruit sila. Nakiusap sila sa hunters to train their recruits. Pero linawin natin, nung panahon ng giyera ng Hapon, yung Hukbalahap, guerrilla unit yan. Yes. Hukbong bayan laban sa Hapon. Yes. Diba? Kaya Hukbalahap. Yes. Okay? Very very soft spot ang hunters sa Hukbalaha.
Okay. Kahit sila yung nakbakbakan in the end, ano? Kasi napaka-professional ng usapan eh. Ito ang boundary natin. Diyan ka, wag kang tatawid. Pag tatawid ka, magpaalam ka. Ito yung sumusunod sila sa mga usapan. Ano ba yung ano ba yung mga guerrilla units na naka-interface ng mga hunters nung panahon na yun? Mayroon kasi General Garcia, sir. Yes. Come on, yes. Ayan, opo. At hanging question muna natin yan. Yung tanong nyo kay Mr. Daza, talagang lalong nagiging exciting po ang kwento niya. At narinig ko kanina yung disiplina, usaping disiplina. Pero babalikan po natin yan sa oras na 7:45 ng gabi. Magbabalik po ang programang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran Pilipinas, Up Pilipinas. Pakalipas ang ilang paalala. Up Pilipinas. Usapang pangkapayapaan. Usapang pangkaunlaran Pilipinas. Dalawang request lang. Isang tanong, isang request. Yung request, sana naman bumalik si Sir Daza para mas makakwentuhan ko siyang harap-harapan. Pangalawa, yung tanong ko sana, Sir Daza, kung sakali pong magkakapelikula ang inyong airpat, ito po ba ay Jason Bourne, The Matrix, Leon Guerrero, o James Bond? Yun lang po. Ang sagot doon, meron na siyang cartoon character. Ang tawag doon ay si Palos. Ayun. Oh. Actually, ito mga hunters, mga palos to eh. Palos ang Di ba? tawag. Ito si Palos, yung isa si Colonel Dio Campo, The Unkillable. Isang artist, yung gumawa ng character na Palos na hunters yun eh. Yung ibang characters niya actually kinuha niya sa mga characters ng mga guerrilla eh. Yes, sir. Oh. Ayun lang, sir. At back to you, General Garcia, sir. Okay, meron tayong pending na tanong kanina, yung interaction nila with the other guerrilla units. Alam mo, ang madali ang interaction tulad ng hunters tsaka hukbalahap. Madali ang interaction pagka very professional. Okay. May training at may discipline. May na kausap. discipline. Okay. Oo. Pero pag ang kausap mo parang bandido, ay wala kayong pinag-usapan. China ba yan? Okay. Si General Calonzo merong gustong itanong sa iyo eh. Oh. Yeah, may mga nababanggit ka kanina na sa palagay ko ay activities ng Hunters ROTC na hindi na isulat. Dahil sa mga hindi ko alam na kadahilanan, but alam ko marami pa nga sangayon sa iyong mga kinukwento. Pakituloy mo ngayon. Alam mo kasi, hindi lang naman hunters yan. Parang lahat ng mga guerrilla, may pamahiin kasi yung mga yan eh. Pag ikinuwento na daw nila yung nangyari ng gera, baka yun na yung oras nila. Kaya Ayaw magkwento. Oo. Nung matatanda na lang, saka nagkukwento, alam nila, malapit na oras nila eh. Saka nagkukwento yan, nung matanda na. Pero ng mga bata, hindi mo ba Ngayon ko lang alam yun ah. Pero meron sa kanilang mga nagsulat, 'di ba? May mga libro sila. Yung dad mo yata may book din. Wala siya, walang sinulat. Sana maalala mo, maski ikaw magsulat, doon sa mga sinasabi nyo, kasi yung intelligence coordination, yung support system, yung mga inayos, yung professionalism, yung disiplina, at iba pang mga exploits na kagaya nung sabi mo, Japanese Marines, di ba? Na yun ang inatake. Pag-usapan natin yung maganda tungkol dun sa yung kinikwento mong sa McKinley na kasabay nung yung kanina na Oo, kasi ang ano dyan, yung pag-atake sa McKinley, kasi finortify ng Hapon yan eh. Oo. Yan ang, nakikita mo naman sa mapa, di ba? Ang kipot-kipot na. andyan yung mga bihasang fighter nila, yung Marines Kaya nila. nandyan ang Fort McKinley, blocking Oo, area yan eh. So ginawa nilang fortification yan. Japanese Marines mismo ang nandyan. Okay. So nung aatake yan, ang right side sa Laguna Lake, yung Hunters, 47th ROTC Division. Kay Colonel Dio Campo. Yes. Yung sa left side, 11th Airborne. Okay. Naka-pinpoint na sila. Paglapit ng Amerikano sa Kabihasnan, galing sila sa Pote. Pag abot ito ng Kabihasnan, pinagkakanyo na sila. atras sila. I think I've read that story. Na Atras yung 11. ng Amerikano. Atras sila ngayon. Atras yung 11th. Oo, atras yung 11th. Umaabanti si Ocampo. Oo. Ang Paranaque kasi, yan ang HQ ng father ko eh. Yan ang, yung lahat ng intelligence ng Metro Manila, dyan pinaprocess noon. Okay. So, nung alam niya umaabanti na si Ocampo, open yung yung left flank ni Ocampo. May mga Hapon pa sa korehidor. Nagla-landing pa minsan eh.
So minobilize niya locally yung mga tao. Okay. Mobilize sila dyan. Mm. Mga tao parang mga katipunero. Mga nakasibat eh. Sibat, itak. Sibat, itakanda eh. Bolo. Lang, Ma-protect ang plank. ang ma-protect yung flank ni Ocampo Okay. for the next few days until makarecover yung Amerikano. Mm. Ito kasi yung time na yung 11th Airborne ano yun mga baguhan yun Wala pang combat experience yun At saka may nung mga- napadala dito sa atin. Meron silang mga kiskisan. Ah. Kasi mga negro yung iba doon eh. Okay. Kaya nga yumaman si si Dr. Aguilar. Yung mga Aguilar na Okay. Pag So, tinamaan yung Amerikanong itim, take me to the Filipino doctor. Pupunta doon sa Amerikanong doktor eh. Kamataas. Chop-chop ng chop-chop. Pucha, kaya ang daming supply ni Dr. Aguilar. Kasi si Dr. Aguilar, ang doktor ng hunters. okay. Okay. All right. Oo, yung father ni Cynthia Villar. So, these are the things yung mga anak sana, ma-invite din natin. Para yung specific, di ba? Actually, sir, mahaba ang lineup natin ng mga descendants na who will come here and tell their story. Kasi just like Ret Dasha talking about his father, Colonel Juan C. Dasha, so nakikita natin yung intelligence coordination, yung support system, defending the flanks, the discipline itself, and the training itself. And it boils down that there should be a good system and a good preparation when you fight. Nung Second World War, sa isang magandang banda, we can say that we were prepared. We had a preparation. No, we had very good preparation, which is why we were able to do that. Those kids were able to do what they were able to do. Ang problema kasi, ang binili kasi yung mga armas, nung gumawa tayo, yun yung mga armas na reject sa ibang US bansa. Army. Sa US Army. So hindi sana tayo nagaganon. At na-train tayo properly, na-equip tayo properly. And maybe we could have changed the tide before, not for 5 years, maybe for 3 years or 2 years, or maybe the Japanese will think it over. But nevertheless, this is a good story, yung mga ever since yung mga na-invite natin, it's about love of country, walang inaantay na kapalit, kung hindi kapayapaan lang at freedom. Pero I would like to take up yung sinabi mo, na about making our own weapons. Kasi lang, pag pinag-uusapan yung hunters, ang first activity nila palagi, yung raid to find guns. Proud moment sa hunters yun. Pero actually, kung hiharap mo si Adeboso kay MacArthur, WTF moment yun eh. Nagtawag ka ng guerrilla war, di mo kami iniwanan ng baril. No, actually kasi daw tinatanong naman daw sila. Ang hinihingi ni Colonel De Ocampo is give us medicine. Don't worry about weapons because we will get it from the Japanese. Yun ang sabi ni Colonel De Ocampo. Pero when this started, wala kasi, kaya nga yung sinasabi ko na yung sa libro, umaakyat sila, walang ibang dala kung hindi pusong nagmamahal sa inang bayan. Siguro bago tayo ma-interrupt, Ret, pasensya ka na. Gusto ka pa naming kapanayamin, kaya lang wala na tayong oras. Ano ba ang pwede mong parting words na iwanan mo sa ating mga listeners? Well, ang lang kasi dyan is, napakahalaga talaga kung, Sige. okay, kung gera, Oo. kahandaan mo siyempre yung dibdib mo. Oo. Heart and mind kailangan handa. Okay. Everything begins from there. From the rest, gobyerno na yan, tsaka yung ating national defense. Okay. Paano nyo i-master yung ating Okay. Sir. Sa akin lang, maganda itong usapan natin, na sana ma-invite pa natin yung iba. Para mapakita natin, hindi yung gira noon, kung hindi example lang ito, na paano yung mga bata nung una, na mayroong puso na lumalaban para sa inang bayan. Okay. Kuya Koy. Yes, happy birthday, Ma'am Bea ng BBR Ladies. And also, ipagpatuloy natin ang ating adhikain na mahikayat ang ating mga kabataan upang sa pamamagitan ng mga kwentong ito ay Huwag mo sa ROTC. ma-realize nila na mayroon pala silang magagawa. And that can be done through the ROTC program. Ang akin naman pong mensahe sa ating mga mambabata, sa ating mga kababayan na nag-o-oppose sa ROTC, if you want peace, prepare for war.
That's the only way kasi it's a very strong deterrent. When they know that you are prepared, when they know you have the numbers, ay tingnan mo, hindi nga nila pinapakialaman yung Vietnam, tayo ang binubugbog nila eh. Okay. On duties po, technical engineers, Gideon Reyes, Chat Josue, Broadcast IT, JB Dominguez, writers like Cuevas, CAs, Jacqueline Santos, intern Aisen Lois Moises. Susunod na po ang programang